Okay, so purihin ang Panginoon sa araw na ito mga kapatid at sa pagtutuloy ng ating pong aralin. Today ay patuloy nating hayaan ng Panginoon na siyang patuloy na magturo sa atin at patuloy siyang mangusap sa bawat isa. Last time pinag-aralan po natin yung what not to do when it comes to faith, no? That we are called not to lack in our faith. So today, itutuloy po natin yung mga bagay na dapat nating tandaan na hindi dapat gawin sa ating buhay o what not to do in our lives as believers in the Lord. At ang ating pong lesson today ang is about do not be afraid. So dalawang party po ito, no? Itong do not be afraid when it comes to the instructions, and then yung sa next week ang magiging aralin natin is do not be afraid reasons, no? Yung ano ba yung mga reason bakit hindi tayo dapat matatakot. Ngayon, ano ba yung mga instruction ng ating Panginoon pagdating sa commandment na ito that we need not to be afraid. Okay, alam po natin mga kapatid na very natural sa atin bilang mga tao, bilang mga Kristiyano, no, na hindi po maalis sa atin yung pangamba na nagkakaroon tayo ng takot sa mga bagay na ating po pinagdadaanan, lalo na po kapag tayo natatapat sa mga panganib. But then, napakainam at napakaganda po itong lesson natin sa gabing ito na nagpapaalala sa atin na we do not be afraid. At bakit ba hindi tayo dapat tayo matakot sa ating buhay bilang Kristiyano? So marami pong bagay na dapat nating matandaan pagdating po sa commandment na ito ng ating Panginoon. Ano ba yung mga instructions ng ating Panginoon when we are called by the Lord not to be afraid? Okay, so ang unang-una po dito is that sabi dito, do not be afraid or discouraged. So ibig sabihin pala, may kinalaman pala yung to be afraid when it comes to be discouraged, no? At makikita natin dito sa ating passage today na may kinalaman yung takot kapag may mga sandali na nadi-discourage tayo, no? Kaya I believe that may kinalaman lagi yung takot natin sa mga bagay na pumipigil, sa mga bagay na gusto ng Panginoon na gawin niya sa ating buhay, at may mga bagay din na yung takot ang nagiging hadlang sa ating buhay upang tuparin natin yung mga pangako ng ating Panginoon Diyos na gusto niyang ganapin sa ating buhay. At isa sa mga halimbawa natin dito na binibigyan ng pansin ng ating aralin ay yung mga Israelita noong mga panahon na yun, no? Sa Deuteronomy chapter 1 verse 21. Alam natin mga kapatid ang istorya o yung history how itong bayan ng Israel ay sila'y natakot at hindi sila nagkaroon ng tapang upang angkinin yung promised land, no, na ibinigay sa kanila ng ating Panginoon. Ano ba ang naging susi bakit hindi nila naangkin itong promised land na ito at hindi sila nakapasok sa lupang pangako na ipinangako ng ating Panginoon sa kanilang mga ninuno? Sabi po sa Deuteronomy chapter 1 verse 21, ito yung mga panahon na si Moses ay nangungusap sa bayan ng Israel at ang sinabi niya, look, sabi niya, ang tinutukoy na he dito ay ang ating Panginoon Diyos. Sabi niya, He has placed the land in front of you. Go up, take possessions of it, just as the Lord, the God of your ancestors said to do. Do not be afraid or discouraged. So ano pa yung mga nilalaman nitong itong talata na ito na napakagandang pagbulay-bulayan sa gabing ito, bakit hindi tayo dapat matakot o ma-discourage? Now, mapapansin natin dito mga kapatid na isang mga bagay na magiging hadlang sa atin upang tuparin at sundin ang mga kalooban ng Panginoon, lalo tigit sa lahat yung kanyang mga utos o yung kanyang mga commandments, ay yung takot. Kasi nakita natin dito, no, na ito ang nagdala sa bayan ng Israel upang hindi nila angkinin at tumupad sa kautusan ng ating Panginoon nung inutusan sila ng ating Panginoon Diyos upang to go up and to take possessions of the land, no? Ang nagsilbing hadlang dito is that they became afraid and they are discouraged. Now, isa sa bagay na makikita natin dito mga kapatid, that sinabi doon, look, He or God has placed the land in front of you. Ibig sabihin, ito ay kusang loob na ibinigay na ng ating Panginoon Diyos
lalo tigit sa lahat sa kanilang mga ninuno. Kaya nga sabi dito, take possession of it just as the Lord, the God of your ancestors said to do. So dito natin makikita na itong lupang pangako na ito ay ibinigay na ng ating Panginoon Diyos at ito'y ipinangako na sa kanilang mga ninuno na sila Abraham, si Isaac at si Jacob, at ito po ay aangkinin na lang nila, no? Kumbaga sa ibig sabihin nito, para bang hinihanda na ng Panginoon lahat-lahat ng mga bagay na dapat na gawin upang itong bayan ng Israelita ay ang bayan ng Israel ay angkinin itong pangako na land ng ating Panginoon na ipinangako na niya sa kanilang mga ninuno. So dito, the land has been already be given by the Lord to their ancestors, no? At dito natin makikita na kung aangkin nila itong lupain na ito na ipinangako ng ating Panginoon Diyos sa kanilang mga ninuno, ito hindi nakasalalay sa kanila, no? Kumbaga sa when they take up and take possession of the land, no, hindi ito nakasalalay sa lakas ng kanilang army or kung gaano sila kalakas, o ito ay may kinalaman patungkol sa kanila. Nung sinabi ng Panginoon to go up and take possessions of the land as the Lord promised to their ancestor, ito ay nakasalalay sa kadakilaan at sa faithfulness ng ating Panginoon Diyos, no? Hindi ito nakasalalay doon sa strength ng mga bayang Israel. So alam natin na tapat ang Diyos sa kanyang mga pangako at sa kanyang mga salita. And sometimes kahit tapat ang Diyos sa kanyang mga pangako, kagaya dito na magiging tapat ang Diyos sa kanyang pangako sa bayang Israel. Pero ang nagsisilbing hadlang dun sa katapatan na yon ng Panginoon upang ibigay itong lupang ipinangako ng Panginoon Diyos sa kanyang mga ninuno ay yung takot ng bayang Israel, no? Kung paano sila natakot at na-discouraged. Natatandaan natin ano ba ang nagdulot nitong takot na ito sa kanila. Kung matatandaan natin, di ba? Nag-utos noon ng mga panahon na yon ang Panginoon Diyos kay Moses na magpatala ng 12 spies, no, sa promised land upang tingnan ano ba talaga itong promised land na ito na ipinangako ng ating Panginoon. Di ba natatandaan natin nung sila ay nagpunta sa lugar na yon at nung sila ay pabalik na, alam natin po ang nangyari, itong 10 mga spies ay nagbigay ng hindi maganda na mga ulat o yung hindi magandang report. Kung baka sinasabi nila doon na hindi nila kayang angkinin itong lupain na ito, although hitik ito sa lahat ng mga bagay na magaganda, but then may mga higante o may mga giant na nakatira doon, no? And we cannot defeat them. Sabi doon, we are just like grasshopper, sabi nga doon nung itong 10 spies na ito na nagbigay ng bad report. At alam natin dahil doon sa report na yon, itong nagdala sa mga bayan ng Israel upang ayaw na nilang mag-proceed, no? Na para bang ano pa ang dahilan bakit sila pupunta doon at aangkinin ito kung mamamatay lang din naman sila doon at hindi nila kayang angkinin or talunin yung mga taong naninirahan doon. So ito'y nagbigay takot dito sa mga taong ito at yung takot na yon ang dadala sila sa kanila upang ma-discourage. Kaya dito natin makikita mga kapatid na bakit may mga panahon na nadi-discourage tayo sa ating buhay. Ang susi po bakit tayo nadi-discourage ay yung takot. Yung takot po ang nagbibigay sa atin kung paano tayo nawawalan tayo ng courage o nawawalan tayo ng gana, no? It's because yung takot na yon ang nagsisilbing susi at hadlang, no? At maraming beses mga kapatid na sa ating pong buhay, no, dito natin makikita na sa ating pangabuhay, kung mapapansin natin, bakit hindi natin tinatamasa yung mga pangako ng Panginoon Diyos? No? Alam natin na napakaraming pangako ang Panginoon ay binigay sa atin. At alam din natin na tapat ang Diyos sa kanyang mga pangako na ibinigay sa atin. No, ngayon, kung tapat ang Diyos sa mga pangako na yan, bakit hindi natin nakakamtan yung mga pangako na yan? Kagaya ng bayang Israel, magiging kagaya tayo nila is because napapangunahan tayo ng takot para tuparin at i-obey yung lahat ng mga bagay na yon.
No, alam natin mga kapatid na may mga bagay na dapat po munang sundin ang ating Panginoon Diyos para matamasa natin at makamtan natin yung mga pangako na yan. No, may mga pangako ang Diyos na nakasalalay sa ating obedience, no? And there are times na hindi tayo maka-obey is because napapangunahan tayo ng takot at yung takot na yon ang nagbibigay sa atin ng discouragement. No, kaya nadi-discourage tayo at yun ang dahilan bakit maraming beses mga kapatid na hindi natin nakakamtan yung mga pangako na yan ng ating Panginoon. Kagaya nitong bayang Israel at that time. Di ba alam natin yung mga nangyari sa kanila, no? Dahil tatakot sila, na-discourage sila. Anong sinabi ng Panginoon? Na hindi sila makakapasok sa pangakong na lupa na ibinigay sa kanilang mga ninuno, na ipinangako ng Panginoon sa kanilang mga ninuno. Alam natin na for 40 years, di ba, natatandaan natin yon, paikot-ikot sila sa wilderness because of their disobedience, because of their stubbornness, because of their rebellion before God. At anong nagdala sa kanila? Yung takot nila at yung discouragement. Kaya alam natin mga kapatid, kung pangungahanahan tayo ng takot at madi-discourage tayo, ito'y magsisilbing hadlang sa atin lagi upang tuparin yung mga bagay na gusto ng Diyos na gawin natin, na nakasaad sa kanyang mga kautusan. Now, ano ba yung mga antidote? Ano ba yung mga bagay na dapat nating taglayin para hindi tayo matakot? No? Yung para hindi tayo pangunahan ng takot kasi likas tayong nakakaramdam ng takot. Now, kapag tayo natatakot, ano ba ang dapat nating ilagay sa isip natin? No? Ano yung mga antidote for us not to fear and not to be discouraged? Number one is that it talks about ang antidote natin kapag tayo po ay nakakaramdam ng takot is that ilagay natin sa ating isip mga kapatid na ang presensya ng Panginoon Diyos ay kasakasama natin. Ibig sabihin, kapag tayo ay sumunod sa anumang mga bagay na gusto ng Diyos, tuparin natin sa ating buhay. Kagaya itong bayang Israel, no? When they go up and take possessions of the land, alam natin that it is not their battle. Kasi di ba, maraming beses na sinasabi ng Panginoon Diyos that the battle belongs to Him, no? The battle belongs to the Lord. So, ang kailangan lang natin is our obedience. Yung tuparin natin ang kalooban ng Panginoon, yung kanyang mga utos at ilalaan natin yung iba sa Panginoon because it is the Lord who will do the battle for us. No? Kaya yung presensya ng Panginoon, yun ang nagsisilbing lakas sa atin upang hindi tayo matakot. Ang presensya ng Panginoon ang nagsisilbing pagpapala sa atin upang hindi rin tayo ma-discourage sa ating buhay. Kasama natin ang ating Panginoon. No? Yung presensya ng Diyos, yung God's presence will always be an antidote para sa ating mga fear. Now, another antidote for fear is yung the power of God. No? Alam natin makapangyarihan ng ating Panginoon Diyos. No? Walang imposible sa Diyos. All things are possible in the Lord. Sabi nga, for those who believe. Kaya kapag tayo po'y natatakot, kailangan nating ilagay sa ating mga isipan na walang lugar ang takot sa ating buhay bilang isang Kristiyano dahil hindi lang dahil ang presensya ng Panginoon ay nasa atin, kundi kitang-kita natin ang kapangyarihan ng Panginoon ay nag-ooperate sa buhay ng bawat isa, no? Na nandun lagi yung kapangyarihan ng Panginoon na gumagawa ng mga bagay na sometimes no hindi natin lubos akala na nandun ang Panginoon, gumagawa ng mga himala, gumagawa ng mga bagay na alam natin na ito'y dulot ng kanyang kapangyarihan sa buhay ng bawat isa. Number 3, yung antidotes for fear is yung ating pong provision ng Panginoon, yung God's provision. Alam natin na wala dapat tayong, sabi nga natin, hindi tayo dapat matakot sa mga bagay na kinakailangan natin is because alam natin that God always provides, no? He will always provide for our needs, no? Nandun yung provision ng Panginoon na nagsisilbing, sabi nga natin, courage or encouragement sa buhay natin upang magpatuloy po tayo na magtiwala sa ating Panginoon at magdepende sa Panginoon sa lahat ng bagay na kinakailangan natin. Another antidote mga kapatid for fear is yung pagmamahal ng Panginoon, no? Sabi nga God's love, no? There is no
fear, no? When it comes to the perfect love of the Lord, no? Love casts out fear, no? Kapag ang pagmamahal ng Panginoon ang siyang nagtataboy o nag-aalis ng mga takot sa ating mga puso, dahil alam natin, no, sabi nga ng sa Romans 11, no, yun po yung ipipreach ko nga this coming Friday, sa first Friday ng September, no, nakagaya na nasabi ko nga kay Sister Diane, that I will be preaching about nothing can separate us from Christ, no. Walang makapaghihiwalay sa atin sa pagmamahal ng ating Panginoon, no. At inisa-isa doon ni Paul yung mga bagay na sometimes yun yung nagiging hadlang, no. Nagsisilbing problema, nagsisilbing balakid sa ating mga buhay, but then ang sinabi doon ni Paul with assurance, with guarantee that all of these things, sabi ni Paul, cannot separate us from Christ, no, from the love of God through Christ our Lord. So why we need to be afraid, no? Sabi nga doon sa mga talata na yon, if God is for us, who can be against us, no? Sabi nga, no weapon formed against us will prosper, no? Kung meron mang mapamamaraan, mga bagay na ginagawa ang diablo sa ating buhay, it will not prosper because yun yung pangako ng ating Panginoon. So, we don't need to be afraid, no? But we need always to be, sabi natin, filled with courage in our lives because tapat ang Diyos sa kanyang mga pangako at kanyang mga salita. So, kailangan natin magkaroon ng, for us to go and take up possessions of what the Lord is trying to tell us, kailangan natin yung tatlong bagay, mga kapatid. Ano yung tatlong bagay na dapat nating taglayin lagi para makamta natin ang mga biyaya ng Panginoon? Una, yung faith natin. Pangalawa, mga kapatid, yung ating courage, magkaroon tayo ng tapang o courage sa Panginoon. And then number 3, yung ating obedience. No matter what, kailangan nating mag-obey. No, anuman yung mga nagsisilbing hadlang na sometimes nagiging takot sa ating buhay, kailangan nating ma-overcome lahat yan so that we are able to obey the Lord. Kasi sometimes kapag tayo natatakot, yun yung nagdadala sa atin para mag-disobey sa ating Panginoon. Ayaw na nating i-obey yung mga bagay na gusto ng Panginoon ganapin natin sa ating buhay dahil naunahan na tayo ng takot. So, number 1 that we need to do, no, not to do in our lives is not to be afraid. Kasi alam natin, mga kapatid, na itong nagsisilbing hadlang upang hindi natin makamtan yung mga pangako ng ating Panginoon Diyos. Number 2, sinabi dito, do not be afraid, but have faith in God, trusting in Him. Yun nga yung sabi ko kanina, no? For us to continue to receive yung mga blessing na yan ng ating Panginoon at wag po magdala ito sa atin upang ito'y maging sagabal sa atin, we need not to be afraid, but to have faith in the Lord and to trust in God. So, kailangan nating magkaroon ng pananalig sa ating Panginoon at patuloy tayong magtiwala sa ating Panginoon. Di ba sa mga previous lesson natin, bago ito, pinag-aralan na natin yung hope, yung faith, how important it is that we need to trust the Lord. At dito, binibigyan na naman ng pansin, mga kapatid, on what not to do, for us not to be afraid. We need to have faith in the Lord, no? And that we need to trust in God. Kasi kapag meron tayong pananalig sa ating Panginoon at tayo nagtitiwala sa ating Panginoon Diyos, ito ang sometimes na nagdadala sa atin upang hindi tayo makaramdam ng takot at hindi tayo matakot sa mga bagay na ating hinaharap o dinadana sa ating mga buhay. Now, how is it really to have faith in God and trust in Him? Sabi dito sa Acts chapter 27 verse 23 to 25, ito yung mga panahon na si Paul ay kasama niya, no, yung mga sailors, no, yung mga seamen sa isang ship, no, at nung sila'y naglalayag papunta sa Rome, alam natin na nakatagpo sila ng hindi magandang panahon, no, nagkaroon ng severe storm. At ito nga yung sinasabi ni Paul doon sa mga kasama niya doon sa barko na yon, no, na nakakaramdam sila ng severe storm, no, na para bang hindi sila makakarating sa kanilang pupuntahan. At dito makikita natin ang sinabi ni Paul doon sa mga taong kasama niya doon sa barko na yon. Sinabi niya, "For last night an angel of God to whom I belong and whom I serve came to me and said, 'Do not be afraid, Paul.
Okay, you must stand before Caesar, and God has graciously granted you the safety of all who are sailing with you. Therefore, keep up your courage, men, for I have faith in God that it will be just as I have been told. So dito, binibigyan ng kasiguraduhan ni Paul, yung mga kasama niya, yung mga seaman or yung mga kasama niya na naglalayag dun sa barko na yon, na nagpakita daw ang isang anghel ng ating Panginoon Diyos sa kanya at ito'y isineshare niya dito sa mga taong ito para hindi sila magkaroon ng takot, no? At ganun din naman, hindi rin magkaroon ng takot si Paul, no? Kaya dito sineshare niya itong yung yung experience niya nung nakaraang gabi wherein itong anghel ng ating Panginoon Diyos ay nagpakita sa kanya at sinabi nitong anghel na ito that they don't need not to be afraid, no? Do not be afraid for Paul, sabi niya, you must stand before Caesar and God has graciously granted you the safety of all who are sailing with you. So dito, pinapangako ng Panginoon Diyos kay Paul at ganoon din naman sa kanyang mga kasama that they will be guarded by the Lord, that they will be safe, no? As they sail, no? Habang sila'y naglalayag, ipinangako ng Panginoon na proprotektahan sila ng Panginoon Diyos. Kaya dito, binibigyan niya ng encouragement, no? Itong mga taong ito, sabi ni Paul, therefore keep up your courage, man, no? Wag daw sila, magkaroon sila ng tapang, no? For I have faith in God that it will be just as he had been told. No? Dito, nagnanampalataya si Paul na kung ano yung sinabi ng Panginoon, ganun katapat ang Diyos sa kanyang mga pangako at ito'y gagawin niya kagaya ng sinabi niya sa pamagitan nitong anghel. So dito natin makikita mga kapatid, no, na isa sa mga bagay na nakikita natin dito, no, na that we need to have faith in the Lord and trust in God, no. Sa ating buhay mga kapatid, dumadanas tayo ng mga iba't ibang mga bagyo ng ating buhay, no, yung mga storms, no. Pag sinabi nating storms of life, ito yung mga problema, mga pasakit, mga pagsubok, no. Sometimes ito po ay nagdadala sa atin upang magkaroon ng takot. But we need always to be reminded that God is faithful nga sa kanyang mga pangako. Na sometimes alam natin mga kapatid na hindi ganun kadali kapag tayo dumadaan ng mga pagsubok ng ating buhay. But then ilagay natin sa ating puso at isipan na tapat ang Diyos sa kanyang mga pangako at ang gusto ng Panginoon na taglayin lang natin ay patuloy tayong manampalataya sa Kanya at patuloy na magtiwala sa Kanyang kakayahan sa buhay natin bilang Kanyang mga anak at mananampalataya. So sabi rin po ni David sa Psalm 56 verse 3 to 4, when he was talking to God, when he was communing with the Lord, sabi niya, when I am afraid, I trust in you. In God I boast in His promise. In God I trust. I am not afraid. What can mere men do to me? No, para bang sinasabi dito, yung kagaya nung sinabi ko kanina, no, na sinabi rin ni Paul sa Romans, that if God is with us, who can be against us, no? Kaya nga sinasabi rin dito ni David, no, what can mere men do to me? Kung kasama natin ang Panginoon Diyos, kung ang kapangyarihan niya ay patuloy na nakikita natin sa ating buhay, operating sa ating mga buhay, bakit tayo matatakot kahit kanino man? Sabi nga natin, no? Kung ang Diyos ay para sa atin at that God is for us and God is with us, sabi doon, what can man do to us, no? Kaya nga dito, sabi ni David sa ating Panginoon, kapag daw siya'y natatakot, siya'y nagtitiwala sa Kanya. So dito natin makikita na even David is also having fear, no? Hindi ibig sabihin that dahil siya'y that he is a king or he is his heart is after the heart of the Lord, di ba? Isa yun sa mga description, isa mga bagay na naglalarawan kay David that his heart is always after the heart of the Lord, no? But then ibig sabihin nun, doon natin makikita that he also experienced fear in his life, no? Kaya nga tinasabi niya dito, when I am afraid, ibig sabihin may mga sandali rin na siya'y natatakot. May mga sandali rin na siya po ay
napapangunahan ng takot. But then, dito niya sinasabi, dito sa kanyang sinulat dito sa Psalm 56, that when I am afraid, sabi niya, that is the time that I trust in the Lord. So ganun din ang sinasabi ng Panginoon sa atin, no, na okay, sometimes we became afraid, no? When we are afraid, that's the time that we need to trust in God, no? Kasi isa yun sa mga bagay na nakita natin dito sa salita ng Panginoon. In God, sabi doon, I boast in His promise. Kailangan natin hindi lang magtiwala sa ating Panginoon, pero panghawakan daw natin yung kanyang mga pangako, no? Kasi napaka-importante nga doon, in God I trust, no? I am not afraid. Kapag tayo po'y nagtitiwala sa ating Panginoon, ito'y magdadala sa atin upang ma-overcome natin yung mga takot na yan at magpatuloy. Kasi nga, sabi nga ni David, what can man do to us? If God is with us, God is for us, andun yung kapangyarihan niya, yung pagmamahal ng Panginoon, nag-ooperate sa ating mga buhay, ano magagawa ng tao sa atin, no? Kasi God will always protect us. God will always, sabi natin, will cover us, no, with His arms, no? At sabi nga natin, no, sa mga oras ng mga kagipitan, pagsubok, mga bagay na when we are facing danger in our lives, no, God will always be our stronghold. He will always be our refuge. Sabi nga natin, our strong tower where we can hide, no? So doon natin makikita. Even Jesus Christ, sabi niya sa John 14 verse 1, don't let your hearts be troubled, no? Trust in God and trust in me. So doon natin makikita na ang antidote for our hearts when we are troubled, when we are afraid, is to trust the Lord. Yan yung antidote diyan eh. No, kapag tayo naguguluhan daw ang ating mga puso, no, nandun yung para bang merong trouble sa ating mga puso o mga bagay na bumabagabag sa ating mga puso at isipan. Yun yung mga sandali daw na patuloy tayong magtiwala sa Diyos at magtiwala daw tayo sa ating Panginoong Hesukristo. So we need to trust God and we need to trust the Lord. So do not be afraid, sabi doon, but instead we need to have faith in the Lord and trust in the Lord. And then third thing, sabi dito, do not be afraid, be confident. Napaka-importante na for us to be filled with courage, para hindi tayo ma-discourage, kailangan natin, we need to be confident. Yung confidence natin, may kinalaman yan lagi sa ating pong faith. Di ba? Sabi nga sa Hebrews 11:1, sabi doon, faith is the things that we hope for, that even though we cannot see, no, that is our confidence. Sabi doon, even though we cannot see all these things, sabi doon, but it is where we put our faith still, no? So yung confidence, may kinalaman lagi yan sa ating pong pananalig sa ating Panginoon. So dapat magkaroon tayo ng confidence, no, to be confident, no? And there are times na nagiging confident tayo because of your skills, because of your strength. Pero ang confidence natin is not on ourselves. When we are called to be confident, hindi dapat yun nakasalalay sa patungkol sa iyo, but we need to be confident on the Lord, no? Sa Panginoon. So, alam natin mga kapatid that our confidence is in God, no? We cannot put our confidence upon ourselves. Sabi nga ni David uli sa Psalm 27 verse 3, even when an army is deployed against me, I do not fear. Even when war is imminent, I remain confident. Dito yung mga sandali na si David when he was facing war, no? When army is deployed against him, sabi doon, hindi raw siya natatakot. I do not fear, sabi doon. Even alam niya na mayroong mga war is imminent, no, na pwedeng mangyari ang mga ganong klasing mga kaguluhan, but then sabi niya he remains confident. Now, how is it really for him to remain confident? It's because his confidence is in God, no? Nandun yung kanyang confidence sa ating Panginoon. Kaya nga sabi nga natin, no, kanina sinabi nga natin, no, that our that
the battle belongs to our God. It is not us who do the battle, but it is the Lord who do the battle for us. So kailangan lang natin magkaroon ng confidence, no, in the Lord, so that we are able to win over yung mga bagay na nagsisilbing, sabi nga natin, mga bagay na nagdadala ng takot sa ating mga buhay. So we need always to be confident in the Lord. So next thing is that do not be afraid, be strong and courageous. Okay? Not only we need to have faith in God, we need to trust in the Lord, we need to be confident in the Lord, but we need to be strong and courageous. But how is it really to be strong and courageous? No? Saan ba nakasalalay yung strength na yan? Yung for us to be strong, for us to be courageous. Now, natatandaan natin yung mga panahon na yon. Ito yung mga time na nung 'di ba alam natin na si Moses ay malapit nang mamatay, no? Kaya nga inilagat na ng Panginoon kay Joshua yung yung privilege para siya yung ngayon ang mangunguna dito sa bayang Israel, yung bagong henerasyon ng Israel, no, na siyang papasok po sa Promised Land. 'Di ba? Natatandaan nga natin kanina sa Deuteronomy 1:21 na yung mga tao na yon na na-discourage, na natakot, hindi sila nakapasok sa Promised Land, no? Namatay sila doon sa 40 years wilderness wandering. At ito yung mga panahon na ngayon na yung kanilang mga anak, yung mga young generation of Israel, ito yung ngayon yung pangungunahan ni Joshua as they cross the Jordan River going to the Promised Land. Ngayon, nung malapit nang i-lead ni Joshua ang bayang Israel para angkinin itong Promised Land, merong pong commandment at merong ibinigay ang Diyos sa kanya na salita na ang Panginoon sinabi niya kay Joshua, be strong, sabi niya, and courageous, because you will be leading these people to inherit the land that I promised to give their ancestors. Kaya sinasabi niya kay Joshua, kailangan kang maging matatag, no? Kailangan maging malakas ka. You need to be strong at kailangan na magkaroon ka ng tapang or to have courage, sabi doon. Kasi nga napaka-importante na isang leader, mga kapatid. Ito yung napaka-importanting when you are a leader of a group, nakasalalay po yung group sa iyo. Kasi kung ikaw na leader nila na susunod sila sa iyo, ikaw yung matatakot, then walang magiging kaganda o walang magandang dadalhin yan na kapag ang isang leader ang siyang pinangungunahan ng takot, then yung kanyang mga followers, yung kanyang mga taong sumusunod sa kanya ay talagang mawawalan talaga ng takot. Pero kapag bagamat na natatakot yung group, but then kapag ang isang leader ay are full of strength, and then nandun na he is full of courage, no? Kahit natatakot yung group, parang nadadala nung leader yung buong pangkat, no? Kaya nga dito sabi ni Lord, kailangan mong maging matatag because you will be leading these people. Kasi kung si Joshua ang matatakot at madi-discourage, then he cannot lead the people. No? Ibig sabihin, maiimpluwensyahan niya, maaapektuhan niya yung bayan ng Israel kapag siya na mangunguna ay matatakot, then alam natin na hindi makakatulong yon upang yung buong Israel ay angkinin itong promise land na ito. Kaya nga sinasabi ni Lord sa kanya, no, we need to be strong because you will be leading these people. Sabi doon, to inherit the land na ipinangako ko sa inyong mga ninuno. Sabi doon, only be strong and be courageous to ensure that you obey all the instructions that my servant Moses gave you. Turn neither to the right nor to the left from it so that you may succeed wherever you go. So dito natin makikita paano sila magsasucceed, no? Hindi lamang na kailangan maging strong and courageous si Joshua kasi siya yung magiging mamumuno sa pag-angkin nitong promised land, no? Siya yung magli-lead sa bayang Israel. But then hindi lang po they not only that he needs to be strong and courageous, pero along with that strength and along with that courage, kailangan din yung obedience.
Kaya sinasabi dito ng Panginoon kay Joshua, nakasalalay daw na magiging successful yung kanilang pag-angkin sa bayan na kanilang ipinangako ng Diyos sa kanilang mga ninuno kung marunong daw sumunod, no? If that you obey all the instruction that my servant Moses gave you, that neither you turn to the right nor to the left. So nakasalalay yung success of taking the promised land, of how Joshua and the people of Israel knows how to obey the Lord. Okay? Kaya nga dito tinuturo sa atin mga kapatid dito yung para maging successful tayo sa lahat ng mga bagay, no, na gusto ng Panginoon ganapin sa ating buhay, kailangan marunong tayong sumunod sa mga inuutos ng Panginoon sa buhay natin. Doon po nakasalalay yung success ng mga bagay na ipinapangako ng Panginoon na gusto niya nating tamasahin natin sa ating buhay. No? So kaya nga sinasabi dito ni Lord kay Joshua, sabi doon, I have commanded you, haven't I? Sabi doon, it is the Lord who is commanding Joshua. Alam din natin mga kapatid, no, hindi ako ang nagko-command sa inyo, but it is God who's commanding us, including me, no? Kaya dito sinasabi doon, I have commanded you, haven't I? So it is the Lord who is telling us to be strong, no? Hindi ako, kundi ang Panginoon Diyos ang nagsasabi sa ating lahat that we need to be strong and we need to be courageous. Don't be fearful or discouraged. Yan po lagi ang magiging hadlang sa atin, no? Alam ng Panginoon Diyos ang magsisilbing hadlang lagi sa buhay natin kapag tayo po ay napangunahan ng takot at tayo ay nawalan ng courage, no? At madi-discourage tayo because the Lord your God is with you wherever you go. Kaya yun nga yung magsisilbing courage natin. Yun yung magiging kalakasan natin mga kapatid. At yun din ang magiging courage, yan ang magiging tapang at sabi natin kalakasan ng bayang Israel at ni Joshua upang angkinin ang lupang pangako is because ipinangako ng Panginoon that I am with you. Sabi doon that sabi doon, the Lord your God is with you wherever you go. Kung saan man sila dalhin ng Panginoon, wherever they go, sabi doon, God is with them, only be strong and courageous. Come to think of this, alam natin na ang banal na espiritu ay nasa atin, no? But there are times, imbis na magtiwala tayo sa banal na espiritu, sa kapangyarihan ng banal na espiritu, sometimes na overcome, no, na ang nananaig yung takot natin, no, sa ating buhay. Kaya nga kailangan natin, sabi nga ng Panginoon dito, no, na even though sabi doon that God is with us, that the presence of the Lord is with us. Sabi doon, we don't need to be fearful and discouraged, but we need to be strong and courageous because God is with us wherever we go. So kasama natin ang Panginoon Diyos, sabi nga na sa anumang bagay na gusto ng Panginoon na gawin natin sa ating mga buhay. Okay, so dito, sabi doon, we need to look to God for your strength. So, sabi doon, we need to be strong and courageous. So, how do we find strength? Saan tayo hugot ng lakas? How can we be strong? Yun yung tanong. Kaya dito, sinasabi doon, we need to be strong because we need to look unto the Lord for that strength. No, we will be strong because we will become strong because of the Lord. No, we cannot rely on our strength, but we need to look for the strength of God. We need to be filled with the power of the Lord. No, kaya nga sinasabi dito ni David sa 1 Samuel chapter 30 verse 6, no, David was very upset for the men were thinking of stoning him. Each man grieved bitterly over his sons and daughters, but David drew strength from the Lord his God. So, kaya sometimes ang hirap talaga maging leader ng isang pangkat or na isang church or isang grupo. Kasi nakasalalay yung grupo sa iyo bilang namumuno. Kaya nga sabi ko nga sa inyo kanina, no, yung success ng bayang Israel para angkinin ng promise na nakasalalay kay Joshua. Kaya bilang leader, kailangan na he needs to be strong and courageous, no, para maging successful sila sa pag-angkin ng bayang ipinangako ng ating Panginoon sa kanila. Ganon din naman, makita natin dito si Haring David
he was very upset, no? Bakit na-upset si David noong mga panahon na yon? Kasi mga yung kanyang army, yung kanyang men, they think of stoning him. Ano ba yung context ng 1 Samuel 30? Kung babasahin ninyo itong 1 Samuel 30, ito yung mga panahon na yon na umalis si Haring David kasama ang kanyang mga tauhan, no, yung kanyang men, no. At pagbalik nila sa Siklag, inatak pala yun, no, nung umalis sila David at yung kanyang mga tauhan, naiwan doon yung kanilang mga asawa, kanilang mga anak, yung mga kaari-arian nila sa Siklag. At nung wala sila, doon yung mga panahon na yon, yung mga Amalekites ay nilusob nila yung lugar na ito at sinunog yung kanilang mga tahanan at idinala yung kanilang mga anak at kanilang mga asawa. Okay, so doon natin. Kaya yung pagbalik ni David at nung kanyang mga tauhan, wala na doon yung kanilang mga pamilya, no? Kaya nga na-upset si David kasi itong mga men na ito na kasakasama niya, they want to stone David because itong mga taong ito, yung kanyang mga tauhan, they grieve bitterly over their sons and daughters, no? Na dinala ng Amalekites. At noong mga panahon na yon, na-upset si David, no? At sabi nga natin doon, ganun kahirap ang isang leader. But then, sabi doon, saan siya humugot ng lakas para ma-overcome niya yung sitwasyon na yon? Sabi doon, he drew strength from the Lord his God. May mga sandali mga kapatid na igugupo tayo ng mga problema natin. May mga sandali na yung mga kondisyon ng ating buhay, igugupo tayo yung ating strength. But where do we draw strength, no? Where do we draw strength? Doon sa mga sandali na yon. Doon tayo huhugot sa kalakasan ng ating Panginoon. Sabi doon, draw strength from the Lord our God. No, kasi yung mga sandali na yon, yung mga time na yon na wala tayong lakas eh. No? But then, saan tayo hugot ng lakas kung nawalan tayo ng lakas? That's a time that we need to draw strength from the Lord. No? Kapag may mga sandali na nalalagay tayo sa mga ganong mga bagay sa ating mga buhay, that's a time that doon tayo humugot ng kalakasan sa ating Panginoon para ma-overcome natin yung sitwasyon na yon na dumating sa ating buhay. Ephesians 6 verse 10 to 11, no? Si Paul, when he was writing to the believers, sabi niya, finally, be strengthened in the Lord and in the strength of His power. Clothe yourself with the full armor of God so that you may be able to stand against the schemes of the devil. Alam natin mga kapatid that the devil will always do things for us, no? He will be against us always. But then, that's the time that we need to find strength in the Lord. Yun yung sinasabi nga ni Paul sa mga mananampalataya in those times sa Ephesus, na they need to be strong in the Lord and to be strong in the power of God. So, dito natin, saan tayo hugot ng kalakasan? Sa Panginoon at sa Kanyang kapangyarihan. So, we need to be strengthened in the Lord, but also we need to be strengthened out of His power. Doon tayo hugot ng kalakasan sa kapangyarihan ng ating Panginoon. Kaya nga, we need always to clothe ourselves with the full armor of God para ma-stand down natin, no? Ma-overcome daw natin yung pamamaraan ng diablo na ginagawa niya sa atin upang pigilan tayo, upang gumawa ng mga bagay, upang tayo po ay sabi nga maging para tayo ay sabi doon not for us not to do yung mga bagay na gusto ng Panginoon sa buhay natin, no? But we need to stand the schemes of the devil by drawing strength from the Lord, no? That we need to always to strengthen ourselves in Christ, sabi doon, and in the power of His might, no? At kailangan daw natin suotin lagi yung baluti na ibinigay ng Panginoon Diyos sa atin para ma-overcome natin yung mga pamamaraan ng diablo sa ating mga buhay. And then last, sabi dito, before we end, do not even be afraid of death. Isa sa number 1 na nagkukos ng takot sa atin yung kamatayan. Kaya dito, we don't need to be afraid of death. Kaya nga sabi niya sa Revelations 2 verse 10, it is the Lord Jesus Christ was talking here, no? Do not be afraid of the things you are about to suffer, sabi doon. The devil is about to have some of you thrown into prison so that you may be tested or you will experience suffering for 10 days. Remain faithful even to the point of death, and I will give you the crown that
that is life itself. So dito, nangangako ang ating Panginoon, no, that we don't need to be afraid uh, to be martyred because of our faith in the Lord. Alam natin mga kapatid, in the old times, no, maraming pong mga mananampalataya na martyred o namatay sa kanilang pananalig at hindi sila bumigay, hindi nila ni-renounce yung kanilang pananalig sa Panginoon. They were thrown into prison, they were thrown into fire, di ba? Noong mga panahon ni Emperor Nero, pinakakain sila sa mga leon, no, sinusunog sila yung mga mananampalataya in those times, no, but they are ready to do they are ready for that, no, even though they will be put into prison. Nakita natin si Paul, no, ng mga panahon na yon, si Peter, si John, di ba, they were always put into prison, but although they will be tested, no, but then sabi doon, they are willing to die for the Lord, no. And later on, alam natin lahat ng mga apostles ni Lord, no, they were martyred because of their faith in the Lord, no. So, sabi dito ni Jesus Christ, no, that we need to remain faithful even to the point of death. Maging faithful daw tayo even to the point na we will face death because of our faith in the Lord. No, dito natin makita bakit why we will not be afraid of death, mga kapatid. Because I believe sinabi nga ng Panginoon that I am the life and the resurrection. That if we believe in the Lord, sabi nga niya, no, even though we die physically, but we will live, no? Sabi doon. Kaya nga dito sinasabi rin ni Lord sa Revelations 2:10 that even when we will die because of our faith, but then ipinangako ng Panginoon, I will give you the crown that is life itself. So, He will give us the crown of life, no? So, ibig sabihin, walang kamatayan ang isang mananampalataya na ang kanyang pananalig at ang pagtitiwala niya ay nasa Panginoong Hesukristo. That even though we will die, no, hindi po natin maiiwasan pong mamatay sa physical na katawan na ito because kinurse ito ng Panginoon, no? But then, even though mawala itong physical flesh na ito, but then God will give us a glorified body, no? At yun yung napaka-importante na alam natin po that there is eternal life, no? There is no death for those who are in the Lord Jesus Christ, no? Alam natin mga kapatid that even ipinangako ng Panginoon na sa kanyang pagdating, those who die will be raised back into life, no? At bibigyan sila ng katawan, bagong katawan, na a glorified body when they will be meeting the Lord in the air, no? When they will be caught up in the air pagdating ng ating Panginoon. So dito natin makita that there is no we don't need to be afraid of death kasi death is our homecoming to the Lord. Ito na yung time na that we will face God, no? That we will be in the presence of the Lord. So, ang isang sabi nga, blessed is the death of the saints, sabi nga sa Bible, no? Merong blessedness ang kamatayan ng isang taong nakikristo Kristo Jesus na ating Panginoon. Kasi alam natin mga kapatid, even death cannot separate us from Christ, no? Sabi nga doon sa Romans 11 din, no, that even death cannot really separate us from Christ. It cannot really separate us from the Lord, from the love of the Lord. It's because we are so secured because of our faith in the Lord, no? Kaya nga walang makapaghihiwalay sa atin. Not even death can separate us from Christ. That we are so secured of our faith in the Lord, and I believe that we don't need to be afraid of death as well, no? Kaya nga bilang Kristiyano hindi tayo natatakot na mamatay, but then ang ating pong because death is our homecoming to the Lord in the presence of God. At panghawakan natin mga kapatid that even though we will die, but we will be made as alive again, no, at the coming of the Lord, when everyone will be raised back into life, no, by the Lord Jesus Christ sa kanyang pagdating na muli dito sa lupa. So praise God mga kapatid for this wonderful night. So let me stop this and let me lead us into closing prayer, no? Let us pray. Dakilang Panginoon, maraming salamat po muli o Diyos sa gabing ito, Lord God, na idinulot mo po sa aming muli upang sama-sama po kami mag-aral ng iyong mga salita. Maraming salamat po sa iyong mga kataga, sa mga winika mo sa buhay namin.
na hindi dapat kami matakot, Panginoon, at mawala ng pag-asa o ma-discourage, O Lord God. Dahil ito po yung pumipigil sa amin upang ganapin yung mga bagay na gusto pong mangyari sa amin, O Lord God. Turuan mo po kami na maging matatag kami, O Lord God, at patuloy na humugot ng kalakasan sa iyo, Panginoon, upang ma-overcome namin, O Lord God, yung mga bagay na nagsisilbing hadlang sa amin, O Lord, upang nagdadala sa amin ng takot, Panginoon, upang wag to pa rin yung mga pangako mo at wag gawin yung mga bagay na gusto mo pong gawin sa buhay namin, Ama. Maraming salamat po, O Lord God, na pinaliwanag mo sa amin na may mga sandali na bakit hindi namin po nakakamtan yung mga pangako na yan. Na bagkus ikaw ay tapat sa iyong mga pangako is because lagi po, O Lord God, na yung takot ang nagdadala sa amin upang hindi tumupad at hindi sumunod sa iyong mga kautusan, O Lord. Kaya nga po hindi namin natatamasa, O Lord, nakakamtan yung mga pangako na yan, Panginoon. Lord, patuloy mong pagtibayin ang aming mga puso, Lord God, ang aming mga puso at isipan, ang aming mga buhay, at patuloy po kaming humugot ng kalakasan at ng kapangyarihan na dulot mo sa buhay namin, O Lord, upang ito po ay magsilbing, O Lord God, pagpapala, O Lord God, upang magdala sa amin, O God, upang magkaroon kami lagi ng pananalig at pagtitiwala sa iyo at patuloy na sumunod sa iyong mga salita, Panginoon. Maraming salamat po, Ama, sa iyong presensya, sa iyong kapangyarihan, O Lord God, sa mga bawat probisyon ng aming buhay, gayon din po sa pagmamahal mo, Panginoon, na dakila at hindi nagmamaliw, O Lord, na nagsisilbing kalakasan, pag-asa, O Lord God, sa aming mga buhay, O Lord God. Panginoon, pagpalain mo po ang buhay ng bawat isa sa amin. Alam mo po, Panginoon, ang aming mga pinagdadaanan sa araw-araw, mga kabigatan, O Lord God, mga bagay na nagsisilbing takot, O Lord God, at hadlang, O Lord God. But then alam namin, Panginoon, na tapat ka, O God, sa iyong mga pangako. Kung kaya nga po inilalagak namin sa iyo lahat ng ito at patuloy na nananalig, nagtitiwala, O Diyos, na alam namin hindi mo kami iiwan, hindi mo kami pababayaan. Kung ikaw ay naging tapat noon, ikaw ay magiging tapat ngayon at magpakailanman. Maraming salamat po, Panginoon, sa buhay ng bawat isa, sa aking mga kapatid na dumalo po sa gawain na ito, Ama, sa gabing ito. Pagpalain mo po sila, Panginoon, patuloy, O Lord, at magpatuloy silang manalig at magtiwala sa iyo, O Lord God. Patuloy mo po silang gabayan, O Lord God, sa araw-araw, bagamat malayo po sila sa kanilang mga pamilya, mga mahal sa buhay. Alam din namin, O Lord, na pinangahawakan mo rin ang kanilang mga pamilya, saan man sila naroon at ginagabayan din sila at binibigyan ng pagpapala, kagaya ng pagtingin mo rin sa kanilang Panginoon. Ama, sa gabing ito, sa aming pagtulog, dalangin namin, Ama, ang patuloy na kalakasan sa buhay ng bawat isa. Patuloy mo kaming tingnan sa gabing ito, sa buong magdamag, at maging mapayapa po at maging matiwasay ang buong magdamag na ito, ang mga silid at mga lugar na kung saan kami naroon, Panginoon, na maging safe po kami, Lord, at ang mga tahanan kung saan kami naroon, kasama rin ang aming mga pamilya, O Lord, sa kanilang mga kinaroonan, na balutin mo ang bawat isa ng banal na dugo ni Jesus at itago mo kami sa iyong banal na presensya at ang mga anghel mo, O Lord, ang siyang patuloy na tumingin sa amin sa gabing ito, Lord God. Gayon din po, Panginoon, panghawakan mo aming mga buhay, sa aming pagtulog, O Lord, at sa aming paggising, O Lord. Ay maraming salamat po muli sa panibagong pag-asa, panibagong pagpapala, biyaya na muli namin tatanggapin sa iyo, O Lord God, sa panibagong umaga at araw na idudulot mo sa buhay ng bawat isa. Panginoon, maraming salamat pong muli. At ibinabalik namin sa iyo, Lord, ang lahat ng papuri, lahat ng pasasalamat. Ito pong aming dalangin sa tanging pangalan po ni Jesus. Amen. 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 Thank you po, Thank you